Sa Bhagavad Gita, sinabi ng Panginoon na ang isang tao ay dapat magpasakop sa Kanya, na isinasantabi ang lahat ng iba pang gampanin. Ipinangako rin ng Panginoon doon na Kanyang poprotektahan ang mga nagpasakop na kaluluwa mula sa mga bunga ng lahat ng makasalanang gawain. Ayon kay Srila Rupa Goswami, ang mga paghihirap mula sa makasalanang gawain ay dulot kapwa ng mga kasalanan sa kasalukuyan at ng mga kasalanang nagawa natin sa mga nagdaang buhay. Karaniwan, gumagawa ang isang tao ng makasalanang gawain dahil sa kamangmangan. Ngunit hindi sapat na dahilan ang kamangmangan upang makaiwas sa kaparusahan. May dalawang uri ng makasalanang gawain, yaong hinog o mature at yaong hindi pa hinog o immature. Ang mga makasalanang gawa na pinagdaraanan natin ngayon ay tinatawag na hinog. Ang napakaraming kasalanang nasa loob pa natin na hindi pa natin na pagbabayaran ay tinatawag namang hindi pa hinog. Halimbawa, maaring nakagawa ang isang tao ng krimen, ngunit hindi pa siya naaaresto. Kapag siya ay natuklasan, ang pag-aresto ay tiyak na darating. Sa gayon ding paraan, para sa ilan sa ating mga kasalanan ay naghihintay pa tayo ng pagdurusa sa hinaharap. At ang iba naman na hinog na ay nararanasan sa kasalukuyan. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng siklo ng makasalanang gawain at ang kaakibat nitong pagdurusa. At ang nilikhang kaluluwa ay naghihirap ng paulit-ulit sa bawat buhay dahil dito. Tinitiis niya sa kasalukuyang buhay ang resulta ng mga makasalanang gawain sa kanyang nakaraang buhay. At kasabay nito ay lumidikha siya ng panibagong pagdurusa para sa mga susunod na buhay. Ang mga hinog na makasalanang gawain ay naipapakita kung ang isang tao ay dumaranas ng malubhang karamdaman, nalilito sa legal na suliranin, ipinapanganak sa mababa o pinakamababang uri ng pamilya, o kung siya ay walang pinag-aralan o hindi kaaya-aya ang anyo. Maraming bunga ng nakalipas na mga kasalanan ang ating pinagdaraanan ngayon, at maaari rin tayong magdusa sa hinaharap dahil sa mga makasalanang ginagawa natin sa kasalukuyan. Ngunit ang lahat ng mga reaksyong ito sa makasalanang mga gawain ay maaari agad na mapawi kung tayo ay lumapit sa kamalayan kay Krishna o Krishna consciousness. Bilang patunay nito, sinipi ni Rupa Goswami ang Srimad Bhagavatam, ika-11 kanto, kabanata 14, talata 19. Ang talatang ito ay bahagi ng tagubilin ni Panginoong Krishna kay Uddhava, kung saan sinabi niya, "Mahal kong Uddhava, ang paglilingkod ng may debosyon sa akin ay tulad ng naglalagablab na apoy na kayang sunugin sa abo ang walang limitasyong panggatong na ibinibigay dito." Ang kahulugan nito ay kung paanong ang isang nagliliyab na apoy ay kayang sunugin ang kahit anumang dami ng panggatong. Ganoon din ang paglilingkod ng may debosyon sa Panginoon sa kamalayan kay Krishna. Kaya nitong sunugin ang lahat ng panggatong ng makasalanang gawain. Halimbawa, sa Gita, iniisip ni Arjuna na ang pakikipagdigma ay isang makasalanang gawain. Ngunit dahil sa inutusan siya ni Krishna na lumaban sa digmaan, ang naturang pakikipaglaban ay naging paglilingkod ng may debosyon. Kaya't si Arjuna ay hindi napailalim sa anumang makasalanang kaparusahan.
Haribol.